Impeachment trial ni BP Sara, day 14 na. Nagkaroon muna ng palitan ng prosekusyon at depensa sa bagong testimonya ni COA ICFAO State Auditor Sailin May del Campo. Ang depensa sa paggabing ng 4,492 acknowledgement receipt. Ipinaliwanag naman ni Atty. Christine Ferrer na hindi kailangan ng paghambing para lamang magkaroon ng stipulation. Dahil ang authenticity ng mga dokumento ay pagpapasyahan pa ng impeachment court sa tamang yugto. Alam niyo, partner, ang tagal dito ha. Kasi pinagpipilitan yan. Dito muna tayo, partner. Eto, nung last, ano pa to no? Nung last week pa. Last week pa. Ang ibig sabihin niyan, partner, kasi yung pinagpipilitan ni Kapunan na umayon itong depensa sa kanyang mga dokumento. Ano masabi niyo rin, partner? Alam naman natin na kumbaga sa itong nangyayaring impeachment. Alam mo, partner, sa totoo lang, kahit hindi ka antokin, talaga nga antokin ka kay Kapunan, di ba? Parang sinasadya niya. Parang sinasadya niya na para wala nang manood. Maganda yan. Pero alam nyo, itong sinasabi mo kay na partner Buds, ito yung sinasabi natin na puro naratibo na lang. Wala namang facts. Etong mga to, yung mga ginagawa po nilang ito, kumbaga sa tinatawag po natin na hinog sa pilit. Hindi, pinipilit mo, tapos kumbaga nagluto ka ng pagkain o kanin, nagluto ka, tapos ang nangyari biglang hilaw. Makakain mo ba yung hilaw? Hindi. Diba? Siyempre hindi. Diba? Tama po yun. Masasabi ko dito sa ginagawa ni Kapunan. Para bagang gusto niyang ipatanggap dito sa depensa yung kanyang kagustuhan. Correct. Napaka walang common sense ni Atty. Kapunan. Kasi biruin mo, ikaw ba naman parehas kayo abogado, di ba? Wala ka bang common sense, Atty. Kapunan, na sabihin mo sa sarili mo, tay ka sandali. Ito kagustuhan ko to kagustuhan din ba ito ng kalaban ko? Correct. Normal na lang na opposite tayo, bakit mo ipapatanggap sa kanya? Hindi ko rin maintindihan yung punto niya Ang sinasabi niya, para daw mapabilis. Alam mo kung partner, bakit? Bakit? Intindihin natin sa ganito yan. Ano? Gusto nung manggulang ni Kapunan. Correct. Hindi. Ako alam ko, ganyan talaga. Gusto niya manduro. Yes, Yun. gusto niya manggulang. Gulangan niya itong depensa. Correct. Nakakalimutan niya, kahit bata yung mga yan, abogada yan. Tsaka Alam niya. Hindi kukunin yan, partner. Correct. Oo. Huwag ka hindi mahusay. Sa makatuwid, etong si Kapunan, alam mo, nabaltaan ko to nag-research din ako sa kanya. Kaya pala ito tinanggal yata ang abogado ni Atong Angin. Ang katwiran niya yata, umalis siya. Umalis siya. Pero ikaw naman. Ikaw naman. Saan ka aalis? Alam mo naman. Bilyonaryo kliyente mo. Mag-demand ka kahit magkano ibibigay sa'yo, di ba? Baka nakipagkwentuhan kay Atong An, nainip. Kaya sabi niya, inalis siya, di ba? Imagine Atong Ang, abogado ni Kapunan, biglang, di ba? May maganda pa ako ritong obserbasyon kay Kapunan. Ang punto niya kasi mga partner, para hindi tayo, para mapabilis, umayon na kayo na dito sa dokumento namin, umayon na kayo na talagang totoo tong dokumento. Ipinipilit. Lalong tumagal Di ba? Yes. Gusto niya, bumilis. Pero lalong tumagal. Mali yung kanyang ginagawa na ito kasi nga, ito, sarili na natin opinion nito, lahat yan, opinion natin. Bilang hindi abogado, pero public observant dito. Okay. Na nag-observe tayo sa ginagawa ni Kapunan. Hindi naman po pwede yung ganon, Madam Kapunan. Kasi nga, alam mo, maaari siguro yung mga alagaing baboy, lalo ni lalaki, yun, kinakapun yun. Patay tayo dyan. Di ba? Patay kang bata. Pero yung mga abogado na katulad mo, at mga paglalatag ng mga totoong ebidensya, hindi mo dapat kinakapon. Correct. Bakit, partner? Mayroon akong ipapart nun mamaya kasi ito yung obserbasyon ko kay Kapunan. May kinalaman dito sa sinasabi kong tungkol sa kapun na yan. Mamaya na. Mamaya, partner. Sa round 2 mo. Tuloy natin mga partner. partner. Binigyan din na kailangan ma-establish muna ang competence ng testigo na kilalanin ng mga dokumento. Pinayagan ni Presiding Officer Francis Escudero ang paggamit ng summary at tabulation ni Del Campo. Sa testimonya ni Del Campo, tinalakay ang 73.287 milyong disallowance sa confidential funds ng OBP para sa December 21 to 31, 2022. Ayon sa, ibig sabihin, yung 125 partner, ang disallowed lang, 73 million lang.
Ayon sa kanya, hindi umano compliant sa Joint Circular 2015-01 ang ilang dokumentong isinumiti dahil hindi napatunayan ang partikular na accomplishment para sa reward payment. Ilan din sa mga aktibidad na nakalistas ay sinagawa bago pa natanggap ang cash advance noong December 21. Nilinaw ni Del Campo na ang sinagawa ng COA ay compliance audit kaya hindi nila bine-verify ang pangalan sa acknowledgement receipt o ang aktual na pagkakakilanlan ng mga taong nakasaad dito. Ang nainapila pa ng OBP ang 72.287 million disallowance bagamat pinagtibay ito ng COA Commission proper noong April 10, 2026, naghain ng OBP ng motion for reconsideration noong May 2026 na nanatiling nakabinbit. Aha. Importante ang partner, ha? Sige, partner. Para naman sa 2023 liquidation, sinumiti yan. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Dito muna tayo sa nauna na to na out of 125 million na hinahabol nila, 73 million lang po yung disallowed. Oo. Oo. Ngayon, dito sila umiikot eh. Kung disallowed, may paglabag. Oo. Di ba? Yan yung pinapaliwanag nila. Ano masasabi nyo rin, partner? Isa pa na mapapaliwanag ko dito, maliwanag, kaya nagtatagal sila, nag-stock up sila dito, alam mo, partner. Kasi yung sinasabi nga ni Partner BMR kanina, pinipilit mo na alam mo ng mali, pero ipipilit mo pa rin. Yung parang sabi niya, kahit anong mangyari, ako pa rin ang tama dito. Basta tanggapin niyo tong dokumento ko, kaya lang, itong mga abogadong ni BP Sara, ano sabi niya, parehang object, pinapaliwanag nga ito. Alam mo, at totoo lang, kahiya-hiya na po itong nangyayari diyan kay sa impeachment yan, lalong-lalo sa prosecution. Alam niyo bakit? Number one, hindi po nila natibag, hindi nasisira si BP Sara. Para nga naging promotion pa nga kay BP Sara ito eh. Correct. 'Di ba? Para sa akin naging promotion pa kay BP Sara. At kung mapapansin natin dito, kanina Pater pinag-uusapan din yung mga rewards. Am I right? Tama. Yung mga pangalan. Tuloy na natin to. Wala, dalawang linya na lang pala to. Kala ko yung kabila, ano pa rin. Ito lang. Sige. Tuloy muna natin itong Sige. linyahan natin na to. Para naman sa 2023 liquidation, sinumiti ng OBP ang acknowledgement receipt, certification ni Colonel Raymond Dante La Chica at Protective Intelligence Operation Reports bilang suporta sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Del Campo, wala siyang nakitang partikular na accomplishment sa mga reports na sa kanyang assessment sapat upang suportahan ang reward systems. Dito pa partner. Bago bigay Pater BMR. Dito, reward payments pala. Oo. Dito papasok partner, yung kanina sinasabi nila na hindi namin trabaho yung isa-isahin namin kung sino tong mga to, sabi ng COA. Tama. 'Di ba? Yan ang sinabi ng COA kanina pagkadinig ko. Hindi namin trabaho, ang trabaho po namin mag-audit dito. Hindi po namin trabaho alamin kung sino-sino tong mga to. Kasi pinapaano kayo na ni 50,000 from Tarlac, Oo. 'di ba? From iba-ibang probinsya. Alam mo, partner, malalagay tayo sa alangan na siguro ng national security rito. Bakit? Tandaan nyo, mga binabagit kayo na, mga CPP, NP, NDF na, partner, Correct. mga NPA na pinag-uusapan dito. Kung pinag-uusapan ng mga NPA dito, sa makatwid, para sa akin, delikado ang seguridad dito. Para bang pag sinabi mo, eto yung mga pangalan, si Partner Badge yung binigyan namin ng reward, si Partner BMR, mangangali ba mga buhay ninyo? Di ba? Saan? Sa mga makakaliwang grupo. Correct. Partner. BMR. Ang kapansin-pansin dito, partner, itong pinag-uusapan dito talaga ay 73.287 million. Na ito po ay matagal na nilang pinangalangdakan at kinatasan nila na 125 million. Pero ang nangyari, partner, na doon sila nakapokus sa 125 million para to engage, to lead the public na malaki talaga ang pera na i-involve dito ang inaakusa kay BP Sara na winaldas, minisios na BP Sara. However, ito naman pala ay maliwanag na 73 lang. Dapat ito, bilang prosecution, mayroon din kayong dapat paglilinaw dito. Hindi na ito kailangan pang sabihin na hindi, trabaho yan ng depensa para sila na maglinaw, hindi. May moral kayo dito. May moral kayong asindanse para ipaliwanag din sa publiko kasi nga dati bintang ninyo napakalaki, 125 million. Samantalang hindi nyo nilinaw na ito lang pala ang hinahabol dito.
73 million lang pala ito, mga kapartner, ano? Now, dito naman sa 73.287 million, ito pala mga kapartner ay tinatawag ito na mga misuse daw. Hindi daw ito nakarating doon sa tamang hindi daw ito pumasa. Oo, sa tamang paggamit. Ngayon, kung susundan natin yung nakaraang argumento partner at unang mga lumabas na tungkol dito sa mga paggamit at sinasabi nilang misuse, natalakay na natin dito na ito daw, katulad kay Mary Grace Piatos partner, binambili sa pagkain at saka gamot. Correct. Napakinggan din naman natin sa isang dating justice na si Asgona, ito daw po ay pasok naman ito doon sa rewards. Kasi ang rewards, it's either monetary or in kind. In this time, papasok ito sa in kind kasi ginamit for medicine and pagkain. Now, aside from that, babaan natin ng konti partner, itong pinag-uusapan natin na 73 million ay bagamat mayroon na sila ditong ganitong Notice of findings disallowance. notice of disallowance kay BP Sara, hindi pa po ito final. Correct. Dahil nakabinbin pa po ang apela ni Vice Presidente. Saan na ba sila nag-apela partner? Sa Korte Suprema na ba? Hindi O pa, sa COA pa lang. sa kuwa pa lang ito, mga partner. Dito mahalaga mga taong bayan, mga kababayan, maging tayo, yung bang maging Matalas. matalas tayo sa pagsunod. Huwag tayong mabagot. Although nakakabagot, nakakainis, pero dito kasi malalaman natin, mapupuntuhan natin kung saan sila nanggagaling at saan din tayo ngayon mambabara sa kanila. Kasi kung hindi natin alam kung paano sila nanggagaling, hindi natin matutukoy kung paano rin natin sila bablangkahin. Katulad nito, maliwanag naman yan eh. Una, itong sinasabi itong kuwa na ito, ikalawa na ito kasi may nauna sa kanya, yung pinalitan niya, di ba? Parehas sila, hindi pa po sila yung pinaka-final na magde-decide nito. If ever man, nag-disallow sila rito, final na ba yan? Inapila pa ito ni BP Sara. Pagkatapos, hindi natalo si BP Sara sa apila, aakyat ito ngayon sa pinakamataas dyan sa COA. At doon din sa pinakamataas sa COA, hindi pa natin tiyak kung ano ang magiging desisyon ng COA. Kung sasabihin ba di ba siyempre, halimbawa, si partner Badong, siya yung aking boss. Ako lang na ang ordinaryong auditor, ito ngayon, na ma-witness ngayon. Sasabihin ko, Boss Buds, ito yung findings ko eh. Kaya ko bang sabihin kay Boss Buds, ipipilit ko sa kanya na yung findings ko, ito yung sundin mo, Boss Buds? To make the story short, Father BMR. Di ba hindi? Hindi. To make the story short sa kwento mo, wala pang final talaga ang COA, pero itong inunahan na ng mga kongresista. Correct. Ayun. Masyado na silang adelantado. Yun. Gusto na talaga nilang pangunahan, gusto na nilang gawing guilty yung tao na hindi pa nga po napapatunayan ng due process. Kaya sinasabi ng walang due process kasi hindi pa dumaan doon sa COA sinasabi mo, pero inunahan na ng mga kongresista. Ngayon, susundan ko yung argumento ng dalawa nating kasama, no? Ibig sabihin mga kapatid, ano ba ang basehan nitong pagkakasala di umano ni BP Sara? COA report lang. 'Di ba? Walang karapatan ang kahit sino. Hindi sila pwedeng mag-audit. Isa lang po ang may official na taga-audit ng ating pamahalaan, yung COA lang po. Pag kayo nag-audit-auditan lang yung mga House of Representatives, bali wala po sa harap ng batas yan. Yun. Ang kikilalanin lang po na pag-audit yung sa COA. Ngayon, kumbaga, hindi pa nga tapos, hindi pa nga napapatunayan o yung hindi pa nga final sa COA, bakit may kaso na agad tong House of Representatives? Ano magiging batayan nyo ng kaso samantalang hindi pa tapos yung usapin sa COA? Di po ba? Ibig sabihin, nag-conclude kayo kasi sinabi nyo na nagkasala si BP Sara. Anong batayan nyo? COA report. Hindi pa nga tapos yung COA eh. Hindi pa nga sinasabi ng COA na talagang with finality mayroong pagkakasala si BP Sara. Isa pa pong punto. Yan bang pagkakasala o yung violation kung meron, halimbawa, sabi nga ni BMR kanina pa at ni partner Dan, halimbawa, nag-final na po yan. Napunta pa sa Supreme Court, final na din. Ang ibig po bang sabihin ng violation ng
galing sa notice of disallowance Disallowance, oo. ay impeachable offense. Correct. Hindi po, dahil ang impeachable offense po matataas na krimen. Correct. Ito pong notice of disallowance, pinasosoli lang sa'yo. Paano matatawag na mataas na krimen niya kung pwede mong isoli? Correct. Ang matataas na krimen, karaniwan po yan, Plunder. yan po ay reclusion perpetua, ang magiging parusa niya. Eto po, bago nyo po makonekta yan kay BP Sara, kinakailangan sabihin nyo muna, bago nyo maging impeachable offense, kinakailangan masabi nyo muna na si BP Sara, binulsa niya yung pinasosoling pera. Hindi eh. Wala pa napapatunayan. Gamot. Kanina nga, umaangal si Kapunan na... Mayroon na partner, may napatunayan na. ano? Misuse. Hindi nga. Hindi pa nga napapatunayan. Wala eh. pa. Ibig ko sabihin, misuse pa lang ang napapatunayan nila. Ano ibig sabihin? Yung misuse na yon, hindi Appealable pa. Appealable pa. At hindi naman pala talaga misuse yon kasi Correct. nga, pwede pala yun. Kasi diba, kaya nga partner, kaya nga sinasabi nila, misuse daw ito, at hindi daw ito karapat-dapat, kaya daw kailangan mong ibalik, kaya ka dinisalaw, kasi nga, misuse ang ginawa mo. Correct. Pero mismo na yung Justice Ascuna nagsabi, napasok pala Dating ito. Supreme Court Justice. Yes, o dating Justice Ascuna, na ito, pasok pala ito sa in-kind. So bakit kayo, nagpupukus lang ang utak ninyo, para kayong mga kabayo, yung kalisa, yung tumatakbo sa kalsada, na may tapauho, na yung paningin ninyo diretso lang. Yun. Hindi na kayo tumitingin sa right side, left side, wala na, kundi diretso na kayo. Kung ano yung talagang Oo. ano nila. Pero partner, ang totoo niyan, hindi yan yung COA final Yan po yung kay Wamil lang at saka dito kay anong pangalan niya? Del Campo. Oo. So dalawang COA official pa lang yung nagsasabi niya. Hindi ibig sabihin na buong COA na report yan. Actually, partner, Mga partner. sanali partner, kung tutuusin, Oo. yung dalawa na yan, isa pa nga lang yan ni partner eh. Bakit? Hindi, kasi Del Campo nga kanina eh. Oo, pero isa pa lang sila in nature. Kasi nga pinalitan lang naman niya yun eh. Correct. O, di ba? Ito pa, yung dagdag ko lang kasi hindi, yung bandan late kasi ang pinag-usapan. Yung sinasabi mo na pangalan, etong punto ni nagpatawa pa si Kapunan. Ayan, yan. Diba, sabi niya. No? Sige, Sabi, sige. iniisa-isa niya, eto, si ganon, kunwari si Boyet Lamok. Lamok, Ganon. ayan, Tapos, dilim. Saan siya? Dito sa Cagayan. Oo. Tapos yung isa naman, sa San Juan. May Tarlac Yung pa isa eh. naman sa Baguio. Ang dami. Yung isa sa Cagayan de Oro. Iba-iba. Iba-iba lugar. Tapos ang sabi niya, yung bang nagbigay sa kanila ng pera si Superman. Kasi Marvel Comics daw siya fans eh. Attorney Kapunan. Hindi po Marvel si Superman. Ay, patay Siya po tayo ay dyan. DC. DC, DC yun. Comics po Ayan, yan. ayan. Marvel po sila yan, sila Spider-Man, Iron Man, Iba Spider-Man. naman po yun, sila Batman tsaka si Superman. Mga DC yan. Sabi niya, fans daw siya Patay ng kang Marvel. bata ka. Ibig mo sabihin, sabi niya, hindi siya fans talaga. Hindi talaga siya fans. Hindi siya Kasi talaga ang tunay na fans, alam mo yung Oo. pagkakaiba ng DC at Marvel. Oo. Ibig sabihin, partner, paano mo papaliwanag yun? Isang araw lang daw. Paano nagawa ni Paharda at saka ni nung isa pa na iba't ibang lugar nakapamigay siya ng reward. Ako, partner, ito. Yan. Sige nga. Ako, inaamin ko naman ito, partner. Hindi ko naman tinago sa inyo to, di ba? Noong way back na tayo ay nasa online sabong. Inaamin ko naman yan. Nung wala pa ako dito sa ganitong alam mo, hindi, ito to. Inaamin mo na confidential agent ka? Hindi online sabong yung partner, kami yung nagbibigay ng sa mga CSR. Mula Baguio hanggang Mindanao, isa-isang araw kaya kong magpadala ng 1 milyon. Ayun. Sasabihin mo ba Marvel din ako? Di ba? Kasi bakit? Na-Superman ka. Bakit? Bank account lang yan eh. Banking online lang yan eh. Kahit nandito ka mapadala mo ron eh. Di ba? Sige. Ganun kasi Yan yung paliwanag mo. Ikaw, BMR, posible ba yun na, kasi ganyan yung mga abogado eh. Imposible yan, kaya yan ay
Parang kahit hindi nila sinasabi, doon papunta yun, eh, no? Oh, may ano diyan kasi imposible. Ano masabi mo ron? Iba't ibang lugar yung napagbigyan. Malihis ako, partner, kasi dito ko ipapasok yung ano ko. Hindi, ako muna. Kung hindi mo sige. sasagutin. Teka. Bago kayo, pasalamatan muna natin uli si Ma'am Timberline. Nagpakulay na naman, mga partner. Nagpa-trip Maraming na. salamat Maraming po. salamat sa Mabuhay kapakanan kayo. natin. Yung palapakan natin. Ako naman, ito yung pagkakaunawa ko dyan. Posible po talaga yun na isang araw mabigyan yung mga nilagay na taga iba-iba. Kasi hindi, kung yung pangalan ay anong tawag natin dyan? Alias. Alias, oh. Alam nga namang ilagay mo, alias na nga yung pangalan eh, tapos ilalagay mo yung totoong address. Kau naman kapunan. No? Mag-iisip ka. Siyempre, kung sinabi yan na alias nga, Mary Grace Piatos, Benjamin Posporo, tapos isang lugar lang sila. Di ba? Davao City lang lahat. Puta, Davao City yan. Ano yung nangyari doon sa Davao City na prenoyekto niyan, tropa na yan? Uy, nagpakulay na naman, oh. Siyempre, palakpakan na naman natin si Ma'am Amara Timberline. Yan. Ayan o. Ma'am, para sa inyo po to. Japan na. Salamat Kaya- po. Mabuhay kayo. Maraming salamat po, Mama. Kasi yan eh. Yan. O, lagi napapakulay sa channel ko yan. Okay. So, okay sa Brothers Travelers yan. Buti pa kayo, may mga Japan na... Oo. Sana all. Hindi. Sa akin, mga Daisy sa akin. Daisy. Ay, di ba? Yung sa... Ang punto ko lang, partner, Sige, pwede partner. rin fictitious pwede rin alias pati yung address nila. Alam nga naman magpatukoy sila. Sabi nga nila, nagbigay na reward eh. 'Di ba? Kung 7 yung binigyan, iiba-ibahin nila yung kanilang lugar. Alam nga namang ang address nila isa lang, di madali silang matukoy. Sabi nga ni Brother Dan, mga NPA o mga iba pang grupo ng terorista yung tinatrabaho ni BP Sara, tapos ibibigay mo yung address. Ito, sasample lang ko na lang sila. Attorney Kapuna, sasample lang kita. Kapag nagko-cover ako ng mga PIDEA, ayan, yung buy bus operation, after nyan, partner, may inaabot sa confidential informant na pera. Yun, hindi po pwedeng ilagay yung totoo yung pangalan nun. Pwede papatay siya ng mga drug lord. Address. O yung address ba? talong hindi ibibigay yun. Correct. Nakikita ko yun eh. Kasi nakakasama namin sila eh. Sila yung magbabaybas dun sa ano. So kino-cover natin yan, di ba? Yun ang sinasabi ko na kapag kayan, lalong-lalo pinag-uusapan dito, hindi lang basta-basta, mga NPA yan. Tanda natin yan. Lalo na nung panahon na humina ang NPA, yung mga CPP-NPA, dahil sa NTF-ELCAC na isinusulong ng vice chairman na to, na walang iba kundi ang ating vice presidente, Inday Sara Duterte. So lumalabas na para bang gigil na gigil sila na malaman kung sino tong mga to, nasa likod to. Ba't walang pirma? Sino tong ganito, ganyan. Doon ba yung mga nakaraan na nagbigay ng mga million rewards? Yung ba, pag ipinaimbestigahan mo yun, isisiwalat ba yung pangalan? Correct. Hindi. Di ba, partner? Hindi. O yung kay Tebes na lang, di ba nung yung kay Tebes na may reward na kung sino makakahuli, nung nakaraan yung Digamo cases, di ba yung mga nagbigay na reward? O, binigyan yung mga reward doon. Ang tanong, isiniwalat ba mga pangalan? Isiniwalat ba address? Address? Hindi. Kaya Mamimiligro ganun sila. lang yun, Attorney Kapunan, no? Huwag niyong nililito yung tao. Hindi po totoo na si Superman yung namigay sa kanila. Pwede nga isang lugar lang yan eh. Yung operasyon, di ba, isang petsa, namigay sila doon kasi magkakasama sila sa isang safe house. Pero hindi nila ilalagay para malito kayo. Correct. Oy, Partner BMR, meron siya. Oy, nagpaano uli? palakpakan natin Amara ulit! Timberline. Nagpapaulan. Alam nyo, tapos na po yung ulan sa amin dito, pero si Mama Timberline, hindi pa tapos magpaulan ng mga pakulay. Thank you, Galing thank you. Japan. Eto. Maraming salamat po. Sige, Mabuhay kayo. bigyan ko na muna partner ng yung tungkol dyan sa isang bagsakan o isang date lang. Nagtataka dito sa Kapunan at parang sinasabi niya mayroong anomaly dito, no? Parang pakiramdam niya ganon. Para sa akin, bilang isang ordinaryong mamamayan, ano bang pinag-uusapan dito? Di ba yung pinag-uusapan yung confidential nga ito eh. So, Correct. malaking possibility na ginawa ito para i-ilyas din pati yung date, pati yung lugar, katulad ng sinabi ni Partner Buds, di ba? Para lituhin. Kasi nga intelligence nga ito eh. Confidential nga ito eh. Correct. Kasi kung maglalagay ka talaga dyan ng mga eksaktong data,
para saan pa yung tinatawag na confidential or secret kung bulgar naman pala? Di ba ang tanga mo lang? Sorry sa words. Pero di ba isang katangahan lang yun pagka ang nature nga nito confidential, pero ikaw naman, ito ka ngayon dahil anga-anga ka, ilalagay mo talaga yun. Di ba, partner? Di ba tama? Tanga na, anga-anga pa. Sorry pero yun naman talaga ang reality, di ba? Para wala nang pakimi-kimi dito kasi nga, ito partner, idugtong ko na dito ngayon, bukod pa dyan partner pala, naalala ko, nung kumandidato kong kagawad noon, may narinig na ako tungkol dito sa mga pondo-pondo ng barangay. Ang pondo pala dyan, alimbawa ngayon, mayroon kayong project sa isang barangay, kapitan. Mayroon kayong project. Ngayon, bago kayo dumating yung date kung kailan yung project na yon, ngayon pa lang nagsusolicit na kayo. Naghahanap na kayo ng pondo. It's either humingi kayo sa local government, sa mayor's office, sa mga congressman, kung saan. Pero pagka nalaman ninyo na sureball na mayroon na kayong mapagkukuhanan ng pondo, kumbaga ilista mo na yan. Kasi sureball na yan, sure win na yan, mayroon ka ng pondo. So ngayon, igugo mo na ngayon yung proyekto mo na yon, kahit hindi mo pa hawak yung pera. Pagdating ng pera, kahit magkaiba-iba mong business, magkaiba-ibang panahon mo yan na binili, kinuha, minsanan mo lang yan ibibigay at ibabayad, partner. Kasi doon mo pa lang nakuha yung pera. Correct. Yun Yan din ang pwedeng paliwanag sa 11 days. Yun, partner. Naalala ko kasi nga, di ba? Kasi kung gano'n na hindi nga ito confidential, partner, pwedeng mangyari yun eh. Correct. Ikaw, partner, di ba, nanggaling ka sa government office. Tama ka Possible ba yun, sinasabi ko? Posibleng-posible yun. At Oo. marami nagpapautang sa'yo. Kasi, ano yan, nakabudget ka na eh. Ang tawag dyan, partner, sa Pangasinan, nakatras pa. Di ba narinig na rin natin yan dun sa mga tungkol dito sa investigation sa flood control? Na ipangutang na, naiano na yan, nai-allocate na yan. Di ba? Anong tawag dyan? Yung mga contact nila. Oo, naiano na yan eh. Kasi nga alam na nila na may pondo na talaga Kaya yan. galit